na ang mga mensahe ng awitin mo ay maging ganap, Lord Jesus, na maging hayagan sa bawat isa, Lord God. Lord, tanging ang dalangin lamang po namin na parangalan ka, Lord Jesus. Lord, hindi po kami nagpe-perform, Panginoon. Hindi po kami nagpe-perform sa tao, Lord Jesus, bagkus nagpe-perform kami sa pinakamataas, Lord Jesus, sa lahat, Panginoon. Ang may-ari ng mundo, ang may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Kaya walang saysay, Lord Jesus, ang lahat ng aming gagawin kung hindi po namin mararanasan ang pagkilos mo, Panginoon. Lord, hayaan mo po na ang Santong Espiritu mong banal, Panginoon, ang kumilos sa apat na sulok ng bahay-panibahang ito, Panginoon. Lord Jesus, Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na kapag sa inyo po namin pinagkatiwala, hindi mo po kami bibiguin, Panginoon. And Lord, nananabik po kami, Panginoon, sa aming mga matutunghayan, Lord Jesus, sa araw na ito, Panginoon. Ngayon pa lang, punong-puno na po ang aming pasasalamat, Panginoon. Lord, salamat sapagkat magpo-flow ang iyong Holy Spirit, Panginoon, sa simula ng gawain ito hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Salamat sapagkat kinamit na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus, Lord Jesus. Lord, salamat sapagkat sa aming pagtatapos, makakamit po namin ang kagaanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang kagalakan, Lord Jesus. Lord, salamat po. Luwalhatiin ka. Sambahin ang pangalan mo, Lord Jesus. Tanging sa iyo at sa iyo po lamang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Halina't po tayo magpapuri sa ating Panginoon. Tayo po yung ating pong awitan. Awitan po natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos.
mga awit. Verses in chapter 5 to 9. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa akin. Buhay lahat ay kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyo. Mga kamay, mga kaloob mo sa amin. Habang hanggat nagkagandahan ng iyong pinamana, papuri ko sa iyo, Yahweh. Nasa aking panunubat at sa gabi sa bukid siya ay gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwing hindi ko mapitinalo pagkat kapiling siya. Kaya ako'y nandirewang puso't siwa. Ako'y nalala. Hindi ko maintindihan sapagkat ako'y kamanatay. Tunay na pagkabahan. Mawit pa tayo, awitin po natin para sa atin. Kailangan, pag-ibig
puso't isip. Batid niyo po ang lahat ng Panginoon. Maging aming pinagdadaanan. Walang mailihim sa inyo. Salamat, kilala mo ako. Salamat sa pagtutuloy, sa pagpapalo man yan. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok para kami lalo lumakas. At makilala ka, sa iyo lamang namin ibinabalik ang pasasalamat. Kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen! Ano po yung pangalan ng Panginoon? Habitin po natin. Ang puso ko'y masaya. So ayun po mga kapatid, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Tayo po ba ay na-bless sa pag-aawitan natin sa ating Panginoon? Amen! Amen! So ayun po, sa isang linggong nagdaan, sa maulan, binagyo po tayo, pero yung kabutihan ng ating Panginoon ay patuloy na nandito sa atin. Na lagi tayong nang sinasamahan sa anumang pagsubok na ating kaharapin, pagsubok na ating pagdadaanin or mga pagsubok na ating tayo nagtagumpay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So ayun po mga kapatid, sino po dito yung mauna po mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay niya sa isang linggo? So ayun po mga kapatid, magunahan na po kayo dito. Pagkatapos po ng testimony po, diretso nyo na din po sa ating verse po, sa Isaiah 40 verse 8. So, sino po mauna po dito? Ayun. Praise God sa buhay po ng ating kapatid na si Brother God. Praise God mga kapatid. Amen ba tayo dyan? Amen? Amen. Amen. So, ayun lang. Ikikwento ko lang yung buong linggo kong nangyari. Papasalamat ako kasi ito kasarap nyo, di ba? Welcome! Tapos, ito lang, nung nakarang Lunes, Martes, pero mga the rest day, busy talaga. Yung mga panahong lahat requirements, punta doon, balik doon. Yung pagod, tuyan, tapos stress pa, isip ng problema. Ano lang, panalangin ko na lang din na bahala na, ganun. Bahala na lang, tapos nitong bumalik ako kay Ate Kim. Ayun, kinausap niya naman ako, binigyan ako ng pagkakataon na isang chance lang, pero ang tagal kong pinag-isipan, siguro mga buong gabi. Oo, hindi ako pinatulog. Tagal. Siyempre yung chance na yun, parang win it to win, minute to win it. Yung challenge na isang minuto mo lang kailangan gagalingan mo na. Tapos, ayun, nabigyan ako ng chance ni Ate Kim, pinakayusapan si Kuya Pao na ipasok ko ng trabaho kasi nga, ito nga, doon sa Taytay branch, di ba? Praise the Lord.
Maangat yung ano, si Bayaw, tsaka si KJR, di ba? Nagpapasalamat lang ako kay God kasi nung Martes, inalok na ako ni Kuya Paus. Kuya Paus nagsabi sa akin na ganito ganyan. Bakit natin? Sama ka sa amin, ganun. Diba? Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya mo. Yun, daw mga sumunod na araw na yun, nagtatrabaho na kay Kuya Paus, diba? Welcome naman. Tapos, okay naman sila sa akin, open din ako sa kanila. Kung ano yung ayaw ko, sinabi ko kung ano yung ayaw nila. So pala, magpapakinggan pa lang, di ba? Magkakaroon pala ng open forum. Pero nagpapasalamat ako kay God kasi meron ng kapatid na nandyan para sa akin. Tapos, bayaw. Tapos, the rest na, syempre, hindi naman nawawala eh. Ando pa rin sa likod ko, nakasuporta eh. Pero, siya talaga ang pinaka the best. Yun lang, amen. Lahat kami. So, ayun po mga kapatid, nakita po natin narinig po natin yung patutuo ng ating kapatid na tunay nga po na in times of our help po, si Lord po lagi nandyan, gumagamit lang po siya ng instrumento upang itugon yung mga pangangailangan natin. So, ayun po, lagi natin tandaan mga kapatid na sa lahat ng pagsubok, unos man yung dadaan sa buhay natin, si Lord po ang lagi nating masasandalan. So, ayun po, sino pa po? Diretso na po tayo sa ating verse. Meron po ba? Nagte-testimony, diretso po. Diretso verse na. Yung mga mag-testimony po, diretso verse na po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa ngayong linggo na sa araw-araw niyang binibigay na lakas, anumang pagsubok ng buhay, kinakaya. Nandyan siya, hindi ako pinapabayaan. At sa pag-iingat ng pamilya ko, yun lang guys, sa Diyos ang papuri. Ang damo ay nalata, nakukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos, ang ating Diyos ay natiling buhay. Magpakailan na. Ikaw ko na lang na tulad ng ginagawa natin ngayon, nag-church tayo ngayong linggo na sinasaya kung paano yung pagtuturo ni Tita, Pastor Tita B. Yun lang po. Kaya sa Diyos ang baburi. Thank you, Lord. Nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na gagabay, pagbibigay ng lakas, lalo na nitong muling week kasi yung mga kasama ko, madalas sa Taytay ako naiiwan. Mag-isa dun sa shop, solo ako dun, solo flight. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi na lalagpasan ko yung mga pagsubok and yung mga challenges kasi punong-puno ng challenge yung week na to para sa Team Founders. Yan, sa Diyos ang paguri. Isaiah 40 verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang pagkakaunawa ko po dito, yung mga tinatanim natin dito sa paligid natin, kagaya ng yan, ng bulaklak, ng mga damo, ang salita kasi ng Diyos para sa akin is seed din siya. Seed siya sa puso natin na sa tuwing winawater natin is nag-grow. At didiligan natin yung seed na yon sa tuwing nagpapalalim tayo sa salita ng Diyos, sa tuwing uma-attend tayo ng Sunday service and mga Bible studies.
So, ayun lang ang pagkakaintindi ko dito. Yung mga nakikita natin dyan sa paligid, malalantayan. Pero, ang salita ng Diyos sa puso natin, hindi kailanman malalanta. Kaya, magpatuloy lang tayo at diligan lang natin ang diligan kung ano mang nakatanim na sa puso natin. Yun lang. Isaiah 40 verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailaman. At pagkakaintindi ko po sa verse na to is yung mga achievements po natin na natatanggap ngayon, darating po yung oras na mawawala po lahat yun. Pero yung relasyon po natin kay Lord at yung word na napag-aralan po natin na tumatak sa puso at isip natin ay hindi kukupas at mawawala. Amen. Oo, ang damay nalalanta at kumukupas. Ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nanatili magpakailanman. Ang sinasabi lang dito sa verse na to, Sabi na, Janelle, dito sa tabi lahat ng bagay dito sa mundo, nalalanta, nasisira. Pero ang salita ng Diyos ay manatili magpakailanman. Kailangan lang natin ito, isang puso, isang isip. Tapos, walang nangyayari sa ating buhay kung hindi tayo nakakonect kay God. Parang tayong yung puno, yung bunga kayo. Yung puno ba? Oo, nalalanta. Kung hindi tayo nakakonect, hindi tayo mamumunga dahil wala tayo sa ating Panginoon. Yan lang. Amen. Magandang umaga mga Amen. kapatid. Praise the Lord. Amen. 3 hours? May booking pa eh. Isaiah 40 Verse 8. verse 8. O ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit sa salita ng ating Diyos ay mananatiling magpakailanman. Ang aking explanation dito ay napakalakas na itong word na to kasi hindi lahat ng bagay na nakakantang natin ay permanente na. Ito yung may mga pagkakataon na talagang mawawala at kailangan din natin mag-move on dahil wala naman po talagang permanente dito sa bagay na nakukuha natin. Example ko na lang po, sa work ko, dati daw maganda ang income namin, pero ngayon nagbabago, nag-iiba, bumabang sa ang ekonomiya, nagkakaroon ng problema ang company. Kaya nag-isip ako ng bagay na may pagkakakitaan extra bukod sa trabaho. Yun nga, nag-apply ako sa isang riding app na Joyride. Nung nag-start ako last Sunday, maganda ang kitaan. Tapos nung bumagyo, walang biyahe. Tapos nag-start ulit itong linggo na to. Nung nakaraang Friday, mayroong isang magandang problema na nangyari sa akin. May nag-booking papuntang San Mateo. Ngayon, ang ganda nung rate niya. Pagtapos nung magandang rate na yun, may isang booking na napaka-imposible. Kinuha ko siya. Ngayon, yung road na yun, dati naman siya matino. Kaso, yung road na yun, ngayon, lubak-lubak, tsaka lalalim ng hukay at may tubig baha. Umaagos, dinidiretso ko. Ngayon, sabi ko nung ganun, Lord, ano ba to, Lord?
Bali yata pumutor ang dala ko. Dapat po pala DT. Kasi ang lalalim. Tapos pagdating ko sa pick up point, puro ano, pagdating doon, dinecline niya yung booking ko. Kinancel niya. Siguro sa layo nung tinakbo ko, more than 1 kilometer na lubak-lubak. Kawawa yung motor ko. Basang-basa rin ako, gawa ng tubig baha na galing sa bundok. Ngayon, pagdating ko doon sa lugar na yun, pagka-decline niya, may pumasok na naman. Halos yung 5 decline na pumapasok ng booking, lahat, puro ano siya, puro fake booking. Ang ginawa ko, umuwi na lang ako. Tapos, kinat ko si Brother Johnson. Ganito ba talaga, Brother Johnson? Okay yan bro, ganyan talaga nagkakataon niya, mag-pray ka na lang palagi, timbabiyahe ka. Ang laking bagay kagabi. Pabiyahe na ako, nasa bahay ko, habang nagkakape, nagdadasal ako, Lord, sana mabawi ko yung lugi ko kagabi. Awa ng Diyos, kagabi, bumiyahe ko, wala pang 1 segundo ng pagbaba ko sa drop point nung pasahero, may pumasok agad, ikaw na mananawa, bandang Quezon City na. Ang dami, dinidecline ko na, pinipili ko. May isang booking na hindi ina-expect na napindot ko. Nag-pick up point ako doon sa isang, kala mo siya tindahan ng Bible store. Yung pala, isa pala sa Christian church. Yung na-booking ko, anak pala ng pastor. Na nagpipreach siya dito sa May Ortigas, nakalimutan ko yung sinabi ng church. Sa Ortigas. Christian Fellowship. Parang CCF. Ngayon, hinatid ko siya sa Arayat. Ngayon, nagkwentuhan kami nung pasero. Sabi ko, Christian pala yan. Nagsisimba rin po ako sa Christian. Ganun ba sir? Ngayon, habang nagkakwentuhan kami, nagchat pala siya sa likod ko. Pagdating ko dun sa gate ng bahay nila, may lumabas na malaking lalaki. Sabi niya, Sir, salamat tayo natin yung maayos yung anak ko. Pag-pray kita, isa akong pastor. Buhayin mo yun, yung time na parang down na down ka. Tapos ganun ang marireceive mong biyaya kay Lord. Napakaganda. Kaya kagabi yung pagod ko, talagang nasuklian na napakaganda. Kaya umuwi ako, masaya na yung book na isang beses, kahapon nabawi ng siyam na sunod-sunod. Napakaganda ng beses. Salamat po. Ako na papasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niya pag-iingat sa amin at saka yung binigyan niya ako ng peace of mind sa pamilya ko dahil struggle naman talaga ako lalo na sa asawa ko. Pero yung lahat ng nararamdaman ko dati na kaba, yung binibigay talaga sa Panginoon sa akin kasi yun yung nawala at saka yung parang hindi na ako nag-aalala kahit saan siya nagpunta. Yun talaga lagi kong pinapasalamat sa Ginoo. Yung binigay niya sa akin kasi nakakatulong na ako kahit siya nag-iinom. Yun talaga yung lagi kong pinapasalamat. At saka sa ginawa ko na gano'n na parang hinahayaan ko siya. Parang binigay naman sa Panginoon sa akin. Unti-unti naman parang nagbago siya. Parang bumabait siya sa akin. Kasi lahat ng mga alalahanin ko, pati sa asawa ko talaga, struggle talaga ako sa asawa ko kasi dahil nga manginginom nga siya. Pero yung binigay ni Lord sa akin, yun talaga ang kasiyahan ko kasi yung binibigay ko sa kanya lahat-lahat, at least nakakatulong ako, saan man siya magpunta, nakakauwi siya, hindi gaya dati na iiyak ako, kinakabahan ako, sabi ko ano na naman mangyari pag sobra kasing-lasing, minsan nawawala sa sarili. Pero lahat kasi yun, ang tagal ko yun pinagpagdasal na sana magbago siya. Pero kahit anong dasal ko, hindi ba siya nagbago, binigyan naman ako ni Lord ng peace of mind, nakakatulog ako, mag-inom siya na, nagugulat ako, ang sarap ng tulog ko, nauuwi siya na, hindi na nagdadaldal, natutulog na lang siya sa, yun talaga ang malaking pinapasalamat ko kasi matagal ko talaga yung pinapagdasal sa Panginoon. Dahil yun ang binigay niya sa akin, kaya doon ako nagpapasalamat. Tapos ito naman sa verse na, ang mga damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatiling magpakailanman. Ibig sabihin nito,
dito sa mundo, lahat ng mga kumukupas lang. Pero yung salita kasi ng Diyos, mananatili sa atin, lalo na kagaya natin na may Diyos na sa buhay natin, kilala na natin sila. Kahit mawala tayo sa lahat dito sa mundong ito, pero yung salita ng Diyos, kahit sa mga mananatili pa rin dito sa mundong ito. Pero yung yung mga makamundong mawawala yun pag mawawala tayo. Yun lang po. Amen. Amen. So, ayun po, praise God. Pag-share din po ako. Kunti lang naman po ito. So, ayun po sa verse ng Isaiah 40 verse 8. Dito po naunawaan ko po yung lahat ng bagay ay temporary lang po dito sa mundo. Lahat po kumukupas. Lahat po ng pinanghahawakan natin, yung mga minamahal natin na mga mundong bagay, kumukupas po yan. Pero yung salita ng Diyos ay mananatili kailanman. At ang salita ng Diyos, totoo at hindi ito nagbabago at dito nagkukulang sa ating buhay. Yun lang po. Ay mga kapatid, isang mapagpalang umaga po ulit. Ito lang po sa verse na to, parang habang naririnig ko yung mga sinashare po ng mga kapatid natin. Dito ko po napatunayan na, di ba sinabi dito hindi nalalanta. Ibig sabihin mga kapatid, buhay. Buhay po yung salita ng Panginoon sa ating buhay. At saka, nararanasan ko po yun at talaga namang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dun sa pananalig ko at saka sa pagpapaalaala sa akin ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan sa bawat isa sa atin. Naaalala ko yung mga time na sobrang down ako kasi yung nararanasan ng pamilya ko, ng mga bawat member, kanya-kanya ng mga dinadala, kanya-kanya ng mga problema. Naalala ko yung time na down ako na nagpipray ako sa Panginoon na, Lord, bakit ganun? Bakit nahihirapan sila? Bakit hindi ba tanggapin lang si Jesus, di ba? Mamuhay ka lang ng ayon sa Panginoon para hindi ka mahirapan. Yun lang yung tanong ko dati. Yun lang bakit parang hindi nila kaya. Bakit hindi, lalong-lalo na to yung kapatid kong lalaki. Si Gabi, sa pinakamabigat na pinaproblema namin yun na halos hindi, totoo naman talaga kasi halos nung nakulong kasi siya nung dati. So nung may nabalitaan kaming negative, talagang sabi ko mga kapatid, akala ko aatakihin ako sa puso, sa sobrang kaba, sa sobrang nervyos na nanghina talaga ako, namutla ako, hindi ko alam kung paano, parang biglang gumuho yung pakiramdam ko, parang bigla akong nanlambot. Salamat sa Panginoon kasi andun yung nandito yung katugunan na nabasa natin ngayon na yung salita talaga ng Panginoon basta nagtitiwala ka at saka nakadikit ka lang sa Kanya, nakasandal ka lang sa salita ng Panginoon. Andun yung katugunan niya sa mga panalangin mo. Tsaka, ayun, hindi ako sure kung totoong nagbabago na yung kapatid ko. Si Lord, yung sabi ko, hindi ako nakakakilala sa'yo. Si Lord ang nakakaalam ng laman ng puso't isip mo, yung purpose ng buhay mo. Huwag mong sayangin, binigyan ka ng tsansa. Hindi dahil sa amin yan, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Na ginamit lang unang-una si Pao. Ayun, kaya yun, salamat sa Panginoon kasi nararanasan ko tong salita na to. At alam ko na, yun, ang Diyos ay mananatili magpakailanman. Basta hindi tayo pasaway sa Kanya, syempre. Ayun po, sa Diyos po yung mataas na papuling pagsama. Amen. Ako naman po yung nagpapasalamat din po kay Lord sa isang linggong nagdaan. Dahil nga po di po bumagyo, ayan, yung mga kamag-anak po namin sa Santolan, bahain po kasi yun eh, nababaligiran sila ng dalawang ilog Pasig kasi sa ilog sa Marikina. Kaya yung tubig talaga, laging lubog talaga sila. Salamat po kay Lord kasi yung kung gaano kabilis tumaas yung tubig, ganun din naman po siyang kabilis na bumaba. Kaya po, kay Lord po yung pasasalamat. Kaya din po yung sa pag-iingat niyan kila mama din dahil sila mama malapit lang dun sa Diki naman dun sa may ilog naman dyan sa may painaan. Ang hilig kasi nila dumikit sa mga ilog, ba't kasi nila dumikit? Anyway, ayun po lang, masalamat ako kay Lord dahil safe po sila, safe and sound. At sa mga blessing po na natatanggap po namin, ito po nga sa loob ng isang linggo na mas smooth po yung
sa kabila ng mga bagyo, mga ganyan, hindi po namin naramdaman na mahirap dahil bukod na mataas yung lugar namin, wala pong nangyaring anumang ano ba yung aksidente or something. Kasi di ba usually kapag mataas ka, hindi mo nga problema yung yung baha, problema mo yung pagguho ng lupa. So Lord, salamat kay Lord dahil matibay ang lupa na kinatatayuan ng bahay namin. At naman po tayo sa verse natin. Ito naman po ang nireveal naman po sa akin dito ni Lord ay yung sinabi nga po dito, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Naalala ko yung kanta dito na yung I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Alam niyo po yun? So para pong tayo yung mga flowers here today and gone tomorrow. Pero po sa awa po ng Diyos, although po na ano ba din? Yung wait lang. Na-block na ako. So yung sa word po na to, yung para sa akin, si God yung word ng God. Kasi di ba po sa in the beginning, the word was with God, and the word was God. Ngayon. Si Jesus po yung word dyan, kaya po siya yung buhay, kaya siya nag-i-endures forever. So kapag po si God, may sinabi po siya sa'yo, may promise po siya sa'yo, paniwalaan mo na mangyayari yun, na naganap na yun, parang i-claim mo na naganap na nangyari na, dahil yung word na yun ay may pagsama ng Espiritu ni Jesus who endures forever. So yun po, pardon. Kailan po yung papuri? Nagpasan ko na po muna yung testimony, total nag-testimony na po tayo nung Friday. Punta na po ako agad dito sa sa memory verse kasi nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa yung Friday. Ang prayer ko din during prayer meeting is yung maramdaman ko yung flow ng Holy Spirit, which is, and yun din yung prayer ko kanina, prayer ko bago ako pumunta dito, and hindi po ako binigo ng Panginoon. So yung feeling na ang sarap na parang, na ano lang ako, nahiya lang ako umiyak eh. Pero yung gusto ko rin umiyak kanina habang nag-aawitan, as in, iba yung feeling, and nakakamiss yung feeling na yun. Tapos nung nabasa ko, nung pinakita itong memory verse natin, ngayon ko pa lang po siya nakita, pasensya na hindi po ako nagbabasa ng GC. So ito naman, ang pinaalala sa akin dito yung dulong part, yung ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. And naisip ko, ano ba yung salita ng Diyos? Salita ng Diyos is yung mga promises niya sa atin, and ang dami nun. So, naglista lang ako ng ilang promises ni Lord and kaakibat ng mga verses naman na sumusupport dun sa promises niya. And natuwa po ako habang binabasa ko to. Number 1, bibigyan ka ng kapahingahan. So, ang daming madalas ko to naririnig kay Kim yung nakakapagod ang mundo. Which is totoo naman, nakakapagod po yung mundo. Pero sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapang lubha at nabibigatan sa inyong pasaning, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Number 1. Number 2, siya ang bahala sa pangangailangan mo, which is makikita natin sa Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi nauubos na kayabanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 3, tutugunin niya ang ating mga panalangin, which is, totoo po ito, Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto'y pagbubuksan para sa inyo. Number 4, pangyayarihin niya yung mga mabubuting bagay kung tayo pa'y susunod sa Kanya. Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Diba? And then, pang-5, hindi ka niya iiwan. Which is, nasa Joshua po yun, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. And then, yung last po na nakuha ko is yung bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, which is yung pinaka-importante sa lahat ng promises niya. And alam ko po, alam nating lahat yon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya salamat po sa Panginoon. Di ako. Kala nyo, di ako bakit papatayo ako, bahala ko dun. Ako pa. Privilege na to eh. So, sa Bisaya version, ang sagbot, badaot,
kambuwak, malanay. Pero ang tingog sa Ginoo, ang sulti sa Ginoo, buhi hantod sa kanturan. So, madaling salita po, ang tinutukoy ko dito yung grass and flowers po is tayo po yun. Hindi lang tayo physically, tayo din yun sa magagaling sa financially. Marami tayong ups and down kasi makikita natin sa word na to. Pero, pag kinikip natin yung word ng Panginoon sa puso natin, nagagamit po natin yan. Many times po nagagamit yung word ng Panginoon. Sa times na downs ako, sometimes naman sa ups ako. Ang pumapasok sa words na nasa ups ako, purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Yun. Sa downs naman ako, inuungkat ko yung mga promise ng Panginoon. Sabi mo, yan. Doon ko, iba ako, para ako si Habakuk minsan eh. Lord, tignan mo. Ay, di pala si King Jehoshaphat. Sabi, Lord, tignan mo yung threat ng kaaway, oh. Ako naman, iba. Lord, tignan mo yung buhay ko. May problema na naman po ako. Itong part na to, problema ko. Hinaaral ko sa Panginoon. Tapos din ko inuungkat yung word ng Panginoon, mga promises niya. Proverbs 3:5, Jeremiah 33:3. Ang dami, pumapasok. Kasi ang salita ng Diyos, forever talaga. Kasi alam mo bakit forever? Alam mo, sa bagay na nakikita natin ngayon, mawawala yan lahat. Pero alam natin, salita ng Panginoon, hindi yan mawawala sa atin. At hindi rin tayo pabayaan. Kasi sabi ng Panginoon, manalig ka sa Diyos at manalig ka sa akin, sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, kung lahat ng salita ng Panginoong Jesus at salita ng Panginoon, nananalig tayo, nag-hope tayo, nag-trust tayo, then obey tayo. Yun ang kasunod. May trust tayo, so ibig sabihin, may obey din. So, hindi po magiging successful yung word ng Panginoon kung trust lang. Dapat may obedient po. Hindi po effective yung tiwala lang. Dapat may obedient po tayo. Nauna po yung word, ha? So, nag-testimony naman po. Ayun, sa akin naman, third may pumasok na booking sa Masinag. Yes! Kalahating oras ako nag-antay. Nilalamok na ako sa Masinag, SM. Pumasok yung booking, accept ko. Tinatawagan ko, di nag-ring. Kapwa ko, joyride. Kinuha yung booking ko. Sabi ng kasama ko, booking mo yun. Hindi yun. Iba yung booking ko. Tinatawag ko, baka busy pa. Hindi, booking mo yun. Tatlo yan, kinancel. So, umalis na. Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon. Yung kasama nyo, grabe naman, daming trash talk. Sabi ko, yaman mo na, baka matindi na talagang pangangailangan ng tao na yun. Nangaagaw ng pasahero. So, may ganun. Hindi lang kapwa mo joyride, kapwa mo rin mga angkas. So, yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil yung patience ko, yung word niya na nakikita ko sa sarili ko. Wala akong praises nito dahil kunento ko na eh. Sinare ko lang sa inyo kung anong encouragement na nagagawa ng salita ng Diyos. May one time din dito sa Cubao. Babae lumapit ko yan, wala akong apps. Gusto kong mag-book sa'yo, pero wala din akong book na ma'am. Estimated na lang natin, habalin na lang natin. Sige kuya, magkano kaya? 250. Lumapit yung habal. Kuya, may habal mo dito. Eh ma'am, doon na lang po kayo. Ayaw ko sa kanila. Bakit? Lapit-lapit lang, hisingin 450. Sa ayaw, 250, okay na yan. Eh, book na lang natin ma'am. Wala po akong apps, wala akong data, wala akong alam. Nakipagawa sa kanyang angkas. Sabi nung habal, doon na lang sa mubit kasi mabubok ko. Sige, okay lang po. Inaaway ako. Sabi ko, hindi. Lumapit sa akin eh. Tapos, nagsalita babae, ayaw ko sa inyo kasi ang laki niyo maningil. Sobra. Di ako salita ba? Babae salita. Pero binigay ko nila sa mubit kasi meron silang apps na automatic book. Diretso na. So yun, yung pasensya ko, gusto kong mangaway kasi time na yung tagal pumasok ko, mga 45 minutes bago pumasok yung booking eh. Ay, yung pasahero eh. So, patient lang ako, tapos may pumasok ng booking, kasi agad. So yun nga, tulad na sabi ni Brother Aaron, sometimes matagal na, yung araw na to, hindi ganun kalakas, kinabukasan, babawiin, basta manalangin po. Lagi ko sinasabi ko lagi sa prayer ko, every time mag-joyride ako, Lord, bless me, and help me to be blessing sa lahat po ng sasakay sa akin. One time pa, Brother Aaron, ikaw, time will come sa'yo na ikaw naman yung mag-pray sa pasahero mo. Kasi na-experience ko sa pasahero sa akin, sumakay. Kuya, 34 na ako para nagpas na ako sa kalendaryo. Pag-pray mo naman ako, magkasawa na ako. Sabi ko, pag-pray po kita,
Ora-ora na habang nagdadrive ako, habang dilat ako, pinag-pray ko siya. Sa nawil ng Panginoon na magkaasawa siya na ayon sa kalooban ng Panginoon. Tapos sabi ko, nag-message ako kanya, Sister, pag nag-pray ka, ibigay mo sa Panginoon. Pag nag-doubt ka, hindi ibigay sa'yo. Paano yan? Kasi wala kang tiwala sa prayer mo. Wala kang tiwala sa Panginoon. Insulto yan. So, pag may problema ka, ibigay mo sa Panginoon, tapos nag-aalala ka pa rin, babalik sa'yo. So, yun yung prayer po. So, ganun po ka-importante yung word ng Panginoon. Kaya lagi po tayo nagbabasa. Lagi po tayo magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Lagi natin nguya-nguyain, lasahin. Kahit everyday, sabi lang sa akin isang pastor na bihira lang nagdala ng Bible kasi lahat ng words sa New Testament, alam niya by heart. So, pag nginunguya-nguya mo sa salita ng Panginoon, kahit isang verse lang, hindi chapter ha, kasi chapter mahaba. Kahit isang verse lang na pangako ng Panginoon. Bulay-bulay mo buong araw yun. Magugulat ka, ang dami pa lang mensahe sa verse na yun. So, yun po yung salita po yun. Parang katulad ka laging nagba-Bible study kami ni Ate B, mag-Bible study tayo, di ba? Sabi ni Ate B lagi ito, ito, pinag-aralan na natin. Pero alam natin na meron naman i-reveal ang Panginoon. So, kahit ilang libo pa natin ulit dadaanan yung verse na yun, ilang libo atin mo, laging may lalabas na bago. Kasi ang salita ng Diyos ay forever. So, dito lang natin matatagpuan ng forever. Wala sa love life. Nandito. So, purihin ba Panginoon sa salita niya? So, dadako na tayo sa pangkalahatang panalangin.